O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Love you guys, muwa-muwa, chup-chup, sige na, like mo na yan. Ang ating bida ay si Arajin na nababagay sanang mabunggo ng truck at mapunta sa Isekai World. Ngunit sa halip ay bagong transfer siya sa isang paaralan ng mga siga. Sa school ay nakita niya ang dalawang lalaki na naglalaban sa labas dahil hindi ni-like ng isa ang video ng mas malakas. Kaya like mo na ang video kung ayaw mong, alam mo na. Pero walang paki si Arajin dahil ang gusto lang niya ay makakilala ng mga chicks na masosyota. Ngunit pagpasok sa school ay mga gangster ang naroon kaya siya ninerbiyos. Buti na lang at may nag-iisang chicks siyang katabi na nagpakilalang si Maoro. Pagkatapos ng klase ay sinabi ng babae na sabay silang maglakad pa uwi. Saka lumabas ang babae, kaya masayang susunod sana ang bida. Pero pinigilan siyang bigla ni Kakeru at Sakigake. Tumakbo ang bida pero nabundol niya ang kasama ng dalawang siga. Lumapit ito kay Arajin at agad binati. Dahil ito pala si Matakara na kababata niya at dati silang magkasama na naglalaro ng unggoy-unggoyan noon. Namukan din ito ng bida pero agad nagpaalam ang bida at tumakbo. Samantala ay nagsumbong ang natalo na kalbo sa boss na si Marito. Sinabi ng kalbo na mabait ang nakalaban niyang si Matakara. Pero sinipa ni Marito ang kalbo na nawalan ng malay. Sa school ay hinahanap ni Arajin ang seatmate na absent. Ngunit pagsapit ng lunch ay nakita niya itong sinilip ang heart-shape niyang ulam. Inaya siya ng babae na mamasyal pagdating ng Sabado at agad pumayag ang bida. Habang nagsha-shopping ng ireregalo sa chicks ay tinawag ni Kakeru at Sakigake si Arajin para maglaro sa isang arcade. Masayang naglalaro ang bida nang makita ng dalawa na may lumapit na iba pang gang. Kaya agad umalis ang dalawa at iniwan si Arajin. Nakita ng mga gangster ang uniforme niya at sinabing nasa teritoryo nila si Arajin. Nagdahilan ng bida na transferee lang doon at aalis na sana. Pero agad pinigilan ng mga siga. At paglabas niya ng gusali ay wala na siyang damit. At natawa si Kakeru at Sakigake nang makita siyang hubad na tumatakbo. Sinundan ng mga siga si Arajin na nagtago sa isang lumang templo. At bubugbugin na sana siya, kaya kinuha ng bida ang nakitang lumang musket na baril. Pinagtawanan siya ng mga siga. Pero pumutok ang hawak niyang baril na tumalbog-talbog ang bala. Pero ang ulo niya ang na-headshot. At agad ding umalis ang mga siga. Paggising niya ay gabi na at masakit ang ulo dahil nakabaon ang bala. Pagkahawak doon ay biglang lumabas ang spirito na si Senya. Sinabi ng Hunky na mag-wish ang bida ng kahit anong gusto niya. At hiningi ng bida na gustong maging unvirgin. Pagsapit ng Sabado ay masayang sinalubong ni Arajin si Maoro para mag-date sila. Kasama pa rin niya si Senya na inutusan niyang huwag siyang kausapin muna. Nakita ng bida ang pagdila ni Maoro sa ice cream na pinapainit ang paghahangad niyang ma-unvirgin. Kaya inutusan siya ni Senya na magtapat na. Tumayo nga siya at sasabihin sana ang nais, nang bigla siyang ma-LBM. Kaya agad siyang tumakbo sa CR. Paglabas niya ay muli silang nag-usap ni Maoro. Ngunit biglang dumating ang maraming mga kalalakihan na pinaikutan sila sa park. Ito pala yung grupo ni Marito. At kasama siya na nagpakilalang boss ng gang. Sumaludo lang si Arajin sa kahinila si Maoro para umalis na. Pero nagpakilala si Marito na kapatid niya si Maoro, kaya natakot lalo ang bida. Sinipa ni Marito ang tiyan ng bida na natamba. Saka pinagsisipa ang bida habang nagtatanong kung paano mapapasaya ni Arajin ang kapatid. Sa gilid ay masaya naman si Maoro dahil overprotective daw ang kuya. May sakit pala itong nai-inlove sa kuya. Nakita ni Senya na walang pag-asa sa bida at aalis na sana ito. Ngunit sinabi ni Arajin na akala siguro nila kung papayag siyang mamatay na parang aso. Kaya na-excite si Senya at naisip na baka gustong lumakas ng bida, sabay tanong ng gusto ni Arajin. Isinigaw ng bida na gusto niyang maka-unvirgin. Saka bigla silang nag-merge ni Senya. Nasangga ng bida ang sipa ni Marito. Sa kabuong lakas na sinuntok ang tiyan ni Marito na naitapon ng malayo. Nakita ito ng tutulong sana sa kanya na Matakara at nasabing wow. Nagalit si Senya dahil nagkamali siya ng akala sa hihilingin sana ni Arajin. Tumayo si Marito na na-excite at sinipa si Arajin na muling naging mahina at naitapon sa tubig. Malulunod na sana siya pero niligtas siya ni Matakara. Nagising siya sa bahay ni Matakara at masaya siyang kinausap nito. Ipinakita pa nito ang bigay niyang red along bato noong bata pa sila. Agad na nagsuot ng pantalon si Arajin saka nagpaalam na uuwi na. Kaya inakala ni Matakara na iniiwasan siya ni Arajin dahil mahina siya. Sa daan ay biglang lumabas si Senya mula sa bakal sa ulo niya. At sinabing talunin nila si Marito.
Hinila siya nito at napunta sa kinaroroonan ni Kakeru na nilapitan siya at hinawakan ang bala sa ulo. Kaya lumapit si Senya at tinignan ang earring niya. Pero naramdaman siya ni Kakeru na mabilis tumakbo na nakakita ng multo. Sa bahay ay naligo si Arajin kasama sa tabi si Senya. Nagtaka siya kung paano niya nasuntok si Marito. Kaya sinabi ni Senya na nag-merge kasi sila panandalian. Pero kung permanente silang mag-merge ay magiging malakas na siya lagi. Pero dahil lalaki ay ayaw ni Arajin dahil babae ang gusto niyang maka-on-virgin sa kanya. Pinuntahan ni Kakeru si Matakara at sinabing huwag na siyang makisama kay Arajin dahil may kakaiba itong multo. Kaya napatawa si Sakigake. Samantala ay hinahanap ni Marito si Arajin para ma-recruit sa gang nito. Pumasok siya ng classroom, pero agad na lumabas ng bintana ang bida. Samantala sa rooftop ay pinakita ang weird na Maoro na sinabi sa kausap na teddy bear na gustong kasama palagi ang kuya. Pero sa halip ay si Arajin ang bumubuntot na sa totoo lang ay kinaiinisan niya. Dumating si Arajin na masayang nakiupo sa babae para kumain. Ngunit naiinis ang babae na ipinakita ang regalo niyang bato na hinulog at nadurog. At sinabing papatayin siya kapag muling sinaktan ng kuya. Dumating sa classroom si Nagare para kay Arajin. Sinalubong siya ni Kakeru pero inuntog lang niya ang ulo at tulog na ito agad. Kaya si Matakara ang sinabing lalaban kay Nagare. Kaya masayang naligtas si Arajin. Lumabas nga sina Matakara at Nagare para maglaban at masaya ang mga tao. Maliban lang kay Arajin na natatakot. Hinihila siya ni Senya na gustong manood sa laban. Pero natatakot ang bida na muling nag-LBM kaya nagpunta ng CR kaagad. Ipinakitang sumipa-sipa si Matakara ngunit stretchable si Nagare na mabilis ang pag-ilag. Umatake naman si Nagare gamit ang matulis na daliri pero nahila ito ni Matakara. Saka nagawang ma-axe kick ang ulo ng kaaway. Pero hinawakan ni Nagare ang paa niya kaya siya natamba. Nagbuelo si Nagare para mag-headbutt. Pero sinalubong ito ni Matakara ng headbutt din, kaya nagsalubong ang kanilang mga ulo. Dumating ulit si Arajin na hinihila ni Senya na nais manood ng laban. Ngunit natapos na ito dahil nawalan ng malay na bumagsak si Nagare. Ngunit maging si Matakara ay nawalan din ng malay kaya agad sinalo ng bida. Nang ayos na ay tinawag ni Matakara si Arajin na sumali sa kanilang grupo. Dahil iyon naman ang pangarap nila na maging malakas. Nagpunta sila sa dojo ng boss ni Matakara. At pagbukas ng boss ng pinto ay nakita ng bida ang nakakatakot nitong itsura. Pero gustong subukan ng bida ang galing ng boss ng gang. Kaya hinamon ng isang round ng bida ang malaking tao kahit pinipigilan siya ni Matakara. Nagharap sila at nagsanib ulit sina Arajin at Senya. Kaya nasuntok nila sa tiyan ang malaking tao na boss ng gang na iyon at naitapon. Muling nagalit si Senya sa kahilingan ng bida na maging unvirgin. Kaso ay bumangon ulit yung maskuladong matanda at sa isang suntok sa bida ay lumusat sa bubong. Pero kalaunan ay napatawa ang boss na sinulat sa isang papel na pumapayag na siyang maging kasama si Arjun. Sa school ay hindi na nakatakbo ang bida nang mahabol siya at mahuli ni Marito dahil sa bintana na ito dumaan. Sa kaagad ni Locke ang bida. Tinatawag pa rin siyang sumali sa kanilang grupo. At ayaw ng bida. Pero dahil nabasa ni Arajin ang sinasabi ng lips ni Maoro na nagmakaawa sa kanya na sumali, ay agad siyang sumali. Pero saktong dumating naman si Matakara na nagulat ng magkasama na sina Marito at Arajin. Dahil sa nangyari ay hindi makapaniwala si Matakara at wala na siyang nagawa nang hinila ni Marito si Arajin. Nagkwento si Tatsuo kung paano naging malakas ulit ang grupo nila dahil kay Marito. Ngunit hindi interesado ang bida dahil ang gusto niyang kasama ay ang babae. Naglakad sila para magpatrol kasama si Marito. Inaakbayan siya ng boss pero tinititigan siya ni Nagare na nagsasabing binabantayan ang bida. Kaya natakot naman si Arajin. May nakita silang pangatlong grupo mula sa ibang school na sinisipa ang na-hold up. Kaya sinipa ni Marito ang isang patapan na nahilo. Sinabi ng bida na sila yung nagnakaw ng damit niya noon. Naglabas ng armas ang dalawang kalaban na sinabi ng bida na delikado. Ngunit sumagot ang mga ito na sinusunod lang nila ang kanilang boss na tinawag nilang Emperor. Umatake ang una pero nasipa at naitapon. Saka sinipa din ni Marito ang isa pang knockout. Nagtaka si Tatsuo dahil hindi daw ugali ng grupong iyon na mangharas ng mga tao doon. Saka din siya sumunod sa boss. Tinipon ni Marito ang mga gang members, saka ipinakilala sa kanila si Arajin. At may palaro silang laruin para sa prize na nakahanda sa mananalo. Sinabi ni Marito na maghanap sila ng kanilang kapartner. At kahit medyo alinlangan ay nagpares nga ang mga tao. Naglaro sila ng bato-bato pick. At ang natalo ay sinuntok ng mga nanalo. Umupo yung mga natalo at muling naghanap ng bagong partner ang nanalo.
Naglaro sila ulit ng rock paper scissor at muling nasuntok ang natalo. Dahil sa nakita ay mas lalong naaabuso si Arajin na katabi si Marito. Hanggang hindi na nakatiis si Marito na hinila si Arajin para makipaglaro. Agad na lumapit si Nagare para daw magawa na ang nais sa bida. Pero biglang sumingit si Auta na sinabing siya muna ang makikipaglaro. Nagmakaawa si Arajin kay Senya na makipag-merge sa kanya, para hindi daw mamatay ang bida. Kaya nang maglaro sina Arajin at Auta ng papel gunting bato at siya ang natalo, ay hindi inexpect ng bida na hinawakan ni Senya ang kanyang ulo. Kaya nasuntok siya ng lubos ni Auta na nag-crack ang kamao. Dahil dito ay nagulat ang mga tao dahil kasing lakas daw ng maso ang kamao ni Auta. Ngunit hindi man lang gumalaw ang kawawang ulo ni Arajin. Kaya nanalo tuloy si Arajin nang walang ginawa. Nagmakaawa ang bida pero tumawa lang si Senya. Sumunod naman si Nagare na excited na labanan si Arajin. Nanalo ang bida. Kaya binaalak lang nito na suntukin ng mahina si Nagare para ma-disqualified siya. Habang unti-unti niyang inilalapit ang kamao ay nakita ni Nagare ang reflection ng legs ng mga chicks sa mata ni Arajin, kaya siya napatingin sa mga ito. Hanggang masagi ang mukha niya. Kaya nagulat si Tatsuo na sinabing isa itong ancient kung fu technique na nagawang mahipnotismo si Nagare. Kaya nanalo ang bida. Dumating si Marito na nais nang makalaban ang bida. Nagsimulang magbilang si Marito at humanda na. Pero biglang kumulo ang tiyan ni Arajin dahil natatain na naman. Kaya pinahinto muna sila ni Tatsuo. Pagpasok niya ng CR ay nagulat dahil nakita niya ang bagsak na katawan ni Auta. Tinignan siya ng buong grupo at nakita nila ang tatak ng kabilang grupo. At galit na galit si Nagare na gustong sugurin ang kabila. Pero inawat siya ni Marito na sinabing hindi ganun ang style ng kabila at hindi rin madaling matalo si Auta kung sakali. Sa daan pa uwi ay sinabi ni Tatsuo na duo sina Marito at Auta sa pakikipaglaban. Pag-uwi ng bida ay nakita nito si Maoro na kumakain sa kanilang resto. At naroon ang tsismosang nanay ng bida na nakikinig sa kanilang usapan. Sinabi ni Arajin na nais niyang umalis sa gang ni Marito, kaya sinampal siya ni Maoro na hindi naman magandang babae para pagpantasyahan ng bida. Saka sinabing huwag siyang titigil hanggat hindi napapaalis ang kuya sa pagiging boss. Saka nag-heart shape na patama sa bobo na bida na kinilig naman. Pero paglabas ay sinabi ni Maoro na para daw kapag hindi na busy ang kuya sa gang ay masosolo na niya ito. Abnormal na babae. Dahil dito ay namotivate daw si Arajin na nagsasanay ng santukan. Saka sinabing susubukan na niyang makipag-merge kay Senya. Habang naglalakad ay nakakita ng dalawang karibal na gang sina Nagare at Tatsuo. Dinaanan nila ang mga ito pero hinamon sila kaya inuntog ni Nagare ang ulo sa una. Saka din sinaktan ang pangalawa. Pag-alis nila ay lumabas ang pangatlong grupo na pinatulog ang mga kawawang extra. Saka ipinakita ang boss na sumayaw na nagsuklay ng buhok. Kinabukasan habang nasa pay class sina Matakara at Arajin, ay dumating ang mga kasama ni Matakara at tinawag siya. Nakita nila ang katawan ng dalawang extra na itinali sa dalawang puno. At galit ang mga kasama ni Matakara sa grupo ni Marito na inakala nilang salarin. At ang ilan sa kanila ay inatake ang inosenteng kagrupo naman ni Marito na nagtatanong kung bakit. Nakita ni Marito at ng iba pa ang tatlo nilang kasama na nahubaran at walang malay. Saka nakita niya ang isang litrato na sinabing siya ang susunod. Kaya nagalit si Marito at diretsyong pinuntahan ang dojo ni Kenichiro para kausapin. Paglabas ni Kenichiro ay mabilis na sumipa si Marito. Pero sinangga ito ng sipa ni Matakara. Mas malakas pa rin si Marito na umikot at sinipa si Matakara. Nagkasagutan din sina Nagare at Kakeru na nagsisihan tungkol sa mga nakatali sa mga puno at nahubaran ng mga gang members ng isa't isa. Pero parehong hindi alam ang nangyari. Saka inuntog ni Nagare ang ulo kay Kakeru na napaupo. Pinatigil sila ni Matakara at sinabi kay Marito na hindi ganun ang style nila. Pero sinabi pa rin ni Marito na hindi nila maiiwasan ang gulo. At sinabihan si Kenichiro na maglalaban din sila. Masaya si Arajin na pumasok sa hideout ng gang niya pero pinatigil siya ni Tatsuo at sinabi ang patungkol sa gang war na nangyari. Pero maingay kasi si Senya na sinipa ng bida na napasigaw at napahiya. Sa bahay ni Kakeru ay ipinaliwanag ni Matakara na may hindi normal na nangyayari sa pagitan nila ng grupo ni Marito. Kaya ito tumayo at agad nagpaalam at umalis. Nang silang dalawa na lang ay nagtanong si Sakigake kung nasaan ang jacket ni Kakeru. Kaya nagdahilan ang lalaki na ninakaw daw ito ng uwak ng ibilad niya. Pero sa utak nito ay nakita niya si Akutaro isang araw. Tinabig ni Kakeru ang kamay ng bakla pero tinalian siya kaagad at hinila para matuhad sa tiyan. Saka pinagpapalo at sinipa kaya natamba. At kinuha ni Akutaro ang logo ng grupo ni Kenichiro.
Samantala ay nag-i-imagine pa rin ang bida na kapag naglaban sina Kenichiro at Marito at kahit sino man ang manalo sa kanila, ay sa kanya pa rin si Maoro at ang title ng pagiging boss ng grupo. Pag-uwi niya ay kinausap siya ni Matakara na huwag hayaan si Marito na makipaglaban sa ibang grupo. Dahil walang saysay ito at si Arajin lang ang may kayang makonvince si Marito. Sinabi ni Matakara na naniniwala pa rin siya sa dating kababata. Pero nainis lang si Arajin na pinalabas si Matakara. Maging nang magtanong si Senya kung anong kwento nila tungkol ni Matakara ay galit itong binato ni Arajin pero buhay ang karma. Pinuntahan ni Arajin si Maoro at sinamahang kumain. At sinabi ng babae na hindi magtatagal ay matatapos din ang paggamit niya kay Arajin tanga. Dumating bigla si Matakara kaya sinabi ni Arajin na umalis na ito. Ngunit si Maoro ang tinawag para kausapin tungkol kay Marito. Dahil dito ay nagselos na sumisilip si Arajin. Sinabi ni Matakara na tumulong si Maoro na pigilan ang kuya sa pakikipaglaban kay Kenichiro. Pero hindi daw siya pinapakinggan ni Marito. Aalis sana ang babae nang hinawakan ni Matakara sa kamay. At pinigilan ng bunganga ng muli sanang sisigaw ang babae. Kaya mas namatay-matay sa selos si Arajin na sinampal-sampal pa ni Senya para magising. At sinabi ni Matakara na kausapin ni Maoro si Arajin para makinig si Marito. Dahil si Arajin lang daw ang pwedeng pakinggan ni Marito. Kaya pinuntahan ng babae ang talunan na Arajin at sinabing pigilan niya ang Kuya Marito sa pakikipaglaban. At muling ginamit ang heart gesture para makumbinsi ang bida. Pinuntahan nga ni Arajin si Marito pero hindi niya masabi ang gusto. At pinakain pa siya ng malaking empanada. Sa base naman ni Kenichiro ay naghahanda ang mga lalaki para labanan si Marito. Pinipigilan sila ni Matakara pero sinabi ng boss sa pagsulat nito na oras na para maglaban sila. Pagkaalis ng mga lalaki ay kinausap ni Kakeru si Matakara at sinabi ang totoo na si Akutaro ang dahilan ng pagkakagulo ng dalawang grupo. Kaya nagpasalamat si Matakara na sinabing diretso siya kay Akutaro. Umuwi ng busog si Arajin pero malungkot dahil hindi niya nasabi ang gusto kay Marito. Sa daan ay nakita niya si Akutaro na boss ng baklagang. At dahil bad mood ang bida ay pinatulan niya ang bakla. Muli siyang sumigaw na gustong ma-unvirgin. At nag-combine sila ni Senya na lumakas. Pinapalo sila ni Akutaro ng latigo pero walang epekto sa bida na diretso lang ang paglusong at sinuntok ang kamay na isinangga ni Akutaro. At dahil hindi pa bumagsak ay sinuntok din niya ang mukha nito. At knockdown ang boy labo na vice ganda. Pero muli itong bumangon na sinabing masakit daw. Kaya nagtaka ang dalawa. Saka nakita ni Senya ang katulad nitong si Ichiya. Nagpunta si Matakara sa paggawaan ng armas ni na Akutaro. At sinipa ang dalawa na binalak umatake ng tubo. Nagpakita si Akutaro na sinabing may bisita siya at saka tinawag si Arajin na nakahubad ulit. Nagulat si Matakara na nagtanong kung anong ginagawa nito doon. At nagpalusot na lang si Arajin na pinapaalis siya doon. Pero nilapitan ni Matakara si Akutaro at hinamon ng laban. Kaya ihinanda ni Akutaro ang latigo nito at pinalo si Matakara na umilag-ilag. Sumugod ng mga sipa si Matakara pero sinanggalang ito ni Akutaro ng latigo. Saka tinuhad si Matakara na napaatras. Dahil sa nakita ay napagtanto ni Senya na nagsanib sina Ichiya at Akutaro. Nang wala ng tao ay pinuntahan ni Arajin ang nakatali na Matakara at tinanggal ang tapal sa bibig. Nagtanong si Matakara kung bakit naroon ang bida na hubad. Kaya naalala ng bida nang maglaban sila ni Akutaro. Pagkatayo ng boy labo ay muling sumigaw si Arajin na gustong ma-unvirgin. Pero hindi nakasanib si Senya kaya natalian ni Akutaro ang kamay niya. At dahil na lamang virgin pa lang ang bida, ay dinala niya ito sa isang idol show. Masayang-masaya naman ang loko na pinapanood ang mga chicks na sumasayaw sa harap niya. At ito ang dahilan kaya nabili siya ni Akutaro. Muling sinabi ni Matakara ang patungkol sa hunky people na malalakas. Pero sinabi ni Arajin na tapos na ang nakaraan nila. Dumating bigla si Akutaro na nagtaka kung bakit naroon si Arajin. Saka tinawag si Arajin para ipakilala sa mga kasama. Naalala ni Arajin ang nakalipas nila ni Matakara noong ilang mga bully ang pinagtatawanan ang paborito nilang hunky people. Nainis si Matakara na hindi nagpaawat kay Arajin at sumugod. Ngunit siya ang nakita ni Arajin na binugbog. Kaya natakot si Arajin na tumakbo. Sa stage ay ipinakilala siya ni Akutaro sa mga gang. Alam ni Akutaro na kasama sa grupo ni Marito ang bida pero sinabi daw ng bida na ayaw niya ang grupo na panay lalaki. At mas gusto ang offer ni Akutaro na ecstasy. Kasama ng mga babaeng kamakaway-kaway pa kay Arajin. Saka inutusan ni Akutaro ang mga tauhan na patayin pareho ang grupo ni Kenichiro at Marito. Dahil kung hindi ay sila ang papatayin ng bakla.
Inilabas niya ang latigo at sinira ang wrecking ball ni Miley Cyrus. Saka sinabing patayin nila ang lahat ng matitira sa maglalaban na magkabilang grupo. Dahil dito ay nasabi ni Senya na totoo ang sinabi sa kanila ni Matakara. Samantala ay nagkaharap na ang grupo ni Marito at Kenichiro. Excited si Sakigake sa laban samantalang umalis naman si Kakeru para hanapin si Matakara. Sa daan ay nagtanong si Akutaro kay Arajin kung ano ang narinig niyang pinag-uusapan nila ni Matakara patungkol sa mga hunky people. Pero sinabi ng bida na isip bata lang si Matakara. Hinawakan ni Akutaro ang kamay ni Arajin at sinabing gagawin siyang right hand nito. Pero ayaw daw ng bida dahil malaking trabaho ito. Kaso ay sinabi ni Akutaro na hindi na niya makakalaro ang GM girls. At ipinakita na good time pala ang bida sa piling ng mga chicks. Nyuk 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 nyuk. Naalala niya bigla ang walang silbing Maoro at sinabing hindi pa makakapagdesisyon. At napatanong ang bida kung bakit ganun na lang ang pagnanais ni Akutaro na maglaban ng iba pang grupo lalo na si Kenichiro. Dahil dito ay naalala ni Akutaro ang nakalipas na niligtas siya noon ni Kenichiro mula sa mga bully na nang-aalipusta ng mukhang mga bakla. Kaya na-inspired si Akutaro at nagpalakas at sumali sa Manoto Gang. Nakipaglaban siya sa tournament ni Kenichiro at bumagsak ang nakalaban na lalaki. Ngunit tumayo ulit at hinawakan ang paa niya. Naglabas ng pamalo si Akutaro at ipinalo sa ulo ng kalaban pero ang kamay ni Kenichiro ang nataman. Umawat pala ito na hindi nagsasalita. Ngunit dahil sa nangyari ay nawala ang respeto ng iba pang fighters sa kanya pati na si Kenichiro. Kaya mula noon ay ipinangako na ni Akutaro sa sarili na siya lang ang tatalo kay Kenichiro. Sa stage kung saan maglalaban sina Marito at Kenichiro ay naghubad din ng gorilya at ipinakita ang malabaki nitong katawan. Natatae si Arajin na pupunta sana ng CR. Pero pinigilan siya ni Akutaro na sinabing kapag nanalo sila ay magiging kanila ang teritoryo ni Marito. Kasama na rin ang kapatid nitong babae na si Maoro na isasama sa GM Girls. Dahil sa narinig ay nag-vibrate sa galit ang katawan ni Arajin na naapektuhan si Senya. At walang ano-ano ay hinigop ng katawan ni Arajin si Senya at malakas na sinuntok ang mukha ni Akutaro na bumagsak. Kaya nagtaka ang mga tauhan niyang naroon. Pero kumulo ulit ang tiyan ni Arajin kaya tumakbo ng CR. At pagbangon ng nag-nosebleed na Akutaro ay sinabi nitong alam niyang na kay Arajin si Senya. Samantala ay napasok na ni Kakeru ang kuta ni Akutaro na walang laman. Nakita niya si Matakara at agad itong pinakawalan. Kaya nang magsimula ang gulo sa pagitan ni Marito at Kenichiro. Nang magkakasalubong na ang mga maglalaban, ay biglang sumigaw si Matakara na sinabing set up lang ni Akutaro ang paglalaban na iyon. Dumating din si Kakeru na sinabing pag-aari niya yung blue band na ginamit ni Akutaro pang set up, na kinuha sa kanya nang bugbugin siya nito. At saktong ng oras na iyon ay hinahabol ng mga tao ni Akutaro si Arajin dahil sa pagsuntok sa boss nila. Nagtaka ang mga gangster kung bakit naroon ang grupo ni Akutaro. Biglang tumigil ang mga tao ni Akutaro kaya naligtas si Arajin. Samantalang sinimulan na ni Marito at Kenichiro na maglaban sa stage. Kaya maging ang mga tauhan nila ay nagkasalubong na rin. Sumipa si Marito samantalang sinapak ni Kenichiro ang mukha ng long hair na nagdura ng dugo. Nakita ni Aota ang naglalaban ng mga boss at naalala noong bago pa lang sila ni Marito sa paaralan na iyon. May nakasalubong silang siga na hinamon si Aota. Ngunit ito ang lumipad na nawalan ng malay. Nakita ni Aota na mula nang maging malakas sila ay wala ng motivation si Marito na makipaglaban. Tinawag sila ng kasama ng bully na sumali sa kanilang grupo. At pinuntahan ang paglalaban ng leader ng Iki at ng Manoto. Nakita nilang naglaban ang dalawang malaking pangit. At sa isang sampal lang ni Kenichiro ay bagsak ang boss ng Iki. Dahil sa nakita ay naging excited si Marito na tumalon at nag-round kick kay Kenichiro. Ngunit nasangga ito ng malaking tao. Sumipa pa sa kabila si Marito na sinangga pa rin ni Kenichiro. At tinulak ang paa ng Blondie. Padila-dila pa ang Blondie na nasiyahan na mas lalong hinamon si Kenichiro. Ngunit umalis na si Kenichiro. Dahil nag-graduate na ang boss nilang natalo ay nagmakaawa ang miyembro ng Iki na maging si Marito ang boss nila. Kapag nangyari iyon ay makakalaban din ni Marito ang boss na Kenichiro. Ayaw ni Marito maging boss. Pero narinig ito ni Aota na pinuntahan si Kenichiro at sinabing siya ang bagong boss ng Ikigang. At naroon siya para labanan si Kenichiro. Naglaban nga ang dalawa na pinagkaguluhan pa ng mga nanonood. Pero walang kaya si Aota na kahit nagpasuntok ng muscle sa tiyan si Kenichiro, ay hindi man lang nasaktan. At naitapon pa si Aota. Lumapit si Marito sa kaibigan at sinabi ni Aota na labanan na ni Marito si Kenichiro. Sinabi ni Marito na wala siyang alam sa pag-set up ng mga kasama sa laban nila.
Pero ang gusto lang niya ay malabanan ang malaking tao. Kaya sumugod ng sipa si Marito, na sinalo naman ni Kenichiro. Pero nagawang makatama ng sipa ni Marito sa mukha ni Kenichiro. At naglaban pa sila sa araw na iyon pero walang nasabing panalo sa kanilang dalawa. Pero hinintay daw ni Kenichiro ang araw na magiging malakas si Marito para matalo siya para makapag-graduate na rin. Nagpatuloy sa laban sa stage sina Marito at Kenichiro na parehong masaya. Muling umatake si Marito ng malakas nitong sipa. At sinalubong ng sapak ni Kenichiro. At dahil sa lakas nilang dalawa ay gumuho ang stage na nakita ng mga gangster. At pareho silang nahulog na walang malay. Agad na lumapit ang mga tauhan nila. At mabilis din si Maoro na tinignan ang kuya. Sinabi ni Arajin na tumawag ng ambulance pero tinignan siya ng masama ni Maoro at sinabing tapos na sila. Dahil sa pagkahilo ng dalawang big boss ay inutusan na ni Akutaro ang mga tauhan na sumugod. At galit naman silang sinalubong ng mga tauhan ni Marito at Kenichiro. Naisip ni Senya na pagkakataon na para magkaisa sila ni Arajin. Pero nakita niyang tumatakbo na si Arajin na sinabi sa kanyang wala nang saysay magpalakas dahil hindi na siya gusto ni Maoro. Pero ipinaliwanag ni Senya na imulat ni Arajin ang mata at tulungan ang mga nabubugbog na mga kaibigan. Pero tumakbo pa rin si Arajin na sinabing hindi niya kaibigan ang nabubugbog. Hindi pa man siya nakakaalis ay nahanapan na siya ni Akutaro na hinahanap siyang talaga. At sinabing ilabas na niya si Senya. Kaya napagtanto ni Arajin na hindi lang niya imaginary si Senya. Hinampas ni Akutaro ang mukha ni Arajin saka mabilis din sinipa. Saka inapakan ang likod ni Arajin gamit ang matalim na sapatos. Sinasabi ni na Akutaro at Senya na mag-merge sila pero wala na daw dahilan para mabuhay ang bugok na bida. Walang silbi ang bida sa anime na ito. Nakita siya ni Matakara na pinilit siyang puntahan pero nanghina na ito. Saka nilapitan pa ng mga lalaking may hawak na tubo. Iniwan na ni Akutaro ang walang silbing Arajin at sinabi sa iba na siya ang mastermind. Kaya nagalit ang mga ito na nagsanib puwersa at umatake kay Boy Labo. Naunang sumugod at naitapon si Sakigake. Saka sumunod si Kakeru. Maging sinaga rin na matibay ang ulo ay tinuhad ni Akutaro. Sumugod ang iba pa at lahat sila ay madali lang na pinagsisipa at latigo ni Akutaro. Sumugod naman si Matakara ng sipa sa mukha at nataman ang panga ng bakla. Napangiti ito at ginamit ang latigo na pinagahampas si Matakara. Nakita naman ito ni baklang Arajin na naalala ang nakalipas. At kahit kinakausap siya ni Senya na sinabing iligtas ang kaibigan ay wala siyang ginawa. Binalak pang lumaban ni Matakara pero natalo na ito at nasipa. Tumayo si Maoro sa harap ni Akutaro at sinabing umalis na ito. Ngunit nilatigo lang ang babae na natamba. Sinabihan siya ni bakla na tumakbo. Pero sumagot ang babae na hindi niya tulad sina Arajin at Akutaro na parehong walang silbi at hindi dapat katakutan. Kaya nagalit ang doppelganger ni Vice Ganda na nag-perform ng axe kick, gamit ang nakakasugat na talam ng sapatos. Pero sinangga daw ni Arajin ang sipa ni Akutaro. At kahit pinagpapalo pa ito ni Akutaro ng latigo ay lumakas itong bigla, kahit na hindi sila nag-merge ni Senya na nagtataka. Unti-unting lumalapit si Arajin kay Akutaro samantalang nakikita ni Senya ang spirit gate sa puwet ng bida na lumalakas ang paghigop sa kanya. Sinuntok ni Arajin si Akutaro na nakailag naman sa kadin sumipa. Pero nasanggalang ni Arajin na patuloy pa rin sa pag-abante. At pinapanood sila ng iba pa na nag-cheer para kay Arajin. Kaya sa bawat pagsuntok ni Arajin ay mas lalong napapa-atres at natatakot si Akutaro. Nakapag-merge sila ni Senya at gamit ang isang suntok ay nagawa nilang mapalipad si Akutaro ng malayo. Tumayo ulit ito, pero muling natamba. Kaya nag-cheer ang mga gangster. At nagulat pati si Senya dahil natalo ni Arajin si Ichiya. Nagtanong agad si Arajin kung ayos lang si Maoro. Ngunit hinila at niyakap na siya ni Natatsu at ng iba pa. Samantalang pinuntahan ni Maoro ang nagising ng Marito at niyakap. Maging si Kenichiro ay gising na rin. Tinawag ni Matakara si Arajin at binati dahil nagawa pa rin itong makabawi mula sa pagiging bakla. Napilay ang tuhod ni Matakara kaya tinulungan siya ni Arajin. Kinabukasan ay muling kinausap ni Matakara si Arajin at naikwento ang patungkol sa kuya nitong nakulong dahil sa pagkakaset up sa droga. Kaya naisip ng bida na marami ding pinagdaanan si Matakara. Binisita ni Arajin ang nabuburyong na Marito sa ospital kasama ni Maoro. Naiinis si Maoro na masama ang tingin kay Arajin dahil sa pag-istorbo. At sinabing hindi pwedeng tumanggap ng bisita ang kuya sa oras na iyon. Ngunit sinabi ni Marito na si Maoro ang umuwi. Nagtampo na umalis si Maoro na agad sinundan ni Arajin.
Pero tinulak siya ng babae sa pader at sinabing hindi dahil nanalo siya sa laban ay hotshot na siya. Pero kinilig ang bakla dahil na wall slam daw siya ng crush. Putak na baklang bida. Kalaunan ay sinabi ni Marito na magkaroon sila ng group date. At inaakala ng bida na si Maoro ang kasama nila. Ngunit ipinaliwanag kalaunan ni Tatsuo na sasama din ang mga miyembro ng kabilang grupo. Bago matulog ay nasabi ni Arajin na feeling niya ay mas lalaki na siya. Kaya sinabi ni Senya na dahil ito sa pagtalo niya kay Akutaro. Tapos biglang nag-imagine ang siyang nagpunta ng dagat para sa group date nila. Pero pagpasok niya sa isang tent na tagpuan nila ay nagulat siya dahil may ring sa gitna. At panay mga lalaki ang naroon para sa group date nila. Naunang tinawag sina Aota at Ken Ichiro sa ring para maglaban. At ipinakita ng dalawa ang mga maskulado nilang katawan. Hinawakan ni Ken Ichiro ang ulo ni Aota na walang magawa kundi ang buhatin si Ken Ichiro at sinuplex ang mas malaking tao. Tumayo pa panandalian si Ken Ichiro ng pabaliktad, saka din tumayo at agad na ni wrestling si Aota na naitapon sa tali. Nagkatinginan sila ni Ken Ichiro na hindi gumagalaw. At inakala nilang galit na ito at delikado si Aota. Ngunit nasaktan pala ang likod nito sa pagsuplex ni Aota at nakatayong nahilo. Kaya nanalo si Aota. Pero naiinis si Marito dahil natalo agad si Ken Ichiro na ini-expect niyang makakapagpaligaya sa laban niya. Sinabik lang sa kanya ay naitapon ito sa labas ng ring. Dahil nagutom si Maoro ay lumabas si Arajin para bilhan ito ng pagkain. Sa labas ay nagluluto pala ang grupo ni Akutaro at kasama siya sa ginawang tagapagsilbi. Dumating si Arajin na kumuha ng pagkain at nagtanong kung paano nito nakilala si Senya. Kaya sumagot si Akutaro na magtanong na lang siya kay Senya mismo. Kaya hinila ni Senya si Arajin palayo. Nakipaglaban si Matakara at nakatalo ito ng 7 sa kasunod-sunod na nanalo si Marito at tinalo lahat ng kalabang players. Mag-isa na lang ni Matakara na natira sa panig ng grupo nila. Kaya naisip ni Marito na maglaro sila ng tag team at ipapahiram daw ni Marito si Arajin na samahan si Matakara. Ayaw sana ni Arajin dahil bakla. Pero sinabi ni Matakara na masayang laban iyon. Kaya walang nagawa si Arajin kundi magpatulong ulit kay Senya. Nagsimula ang match at naglaban sina Matakara at Nagare. Mabilis silang nag-grapple sa tumigaw si Maoro na ipakita ni Nagare ang lakas. Kaya gustong magpabida ni Arajin at hiniling kay Matakara na tapikin siya. Pagpasok niya ay biglang sinabi ni Marito na tapikin siya ni Nagare. At seryoso ang mukha nito kaya natakot pareho sina Nagare at Arajin. Pumasok si Marito kaya natakot si Arajin na muling lumabas ng ring. Kaya bagbog lang si Matakara na siya ang kalaban ni Maoro niya. Sabay halabos gamit ang ulo, pero sinalo ito ni Matakara at iniuntog sa kanva kaya natalo si Nagare. Pinipilit namang buhatin ni Marito si Arajin. Ngunit na flying kick nanalo ang grupo ni Matakara. Magkasamang naglakad pa uwi sina Matakara at Arajin. At muling pinaalala ni Matakara na dahil sa last move ni Arajin ay para siyang hunky person. Naistorbo ulit si Arajin nang makita si Maoro at sinundan ito. Pero hindi nila nakita sa tabi si Akutaro na pinagmamasdan sila. Sa lunch ay kinausap ni Matakara si Arajin at hiniling ang bida na sa resto nila ganapin ang welcoming party para sa kanyang kuya. At pumayag naman ang bida. Inimbita rin ni Matakara ang iba pa, kasama ang gang leader na Ken Ichiro. Habang naglilinis sa templo ay nakita ni Matakara si Akutaro na binubugbog ng mga dating tao nito. Kaya pinigilan sila ni Matakara at pinaalis ang mga extra. Nagpasalamat si Akutaro na lumuhod. At sinabing alam nito ang sekreto ng templong iyon. At kunwari sasabihin kay Matakara pero binawi din at agad na umalis. Sa kanang sila na lang ay kinausap niya ulit si Ichiya na nag-utos sa kanya para gawin iyon. Samantala ay nai-reserve na ang resto ni Arajin para sa welcoming party ng kapatid ni Matakara. At nag-usap pa ang dalawa na gumawa ng empanada. Habang busy ang iba sa resto kasama ang boss nilang si Ken Ichiro. Ay anabangan ni Matakara ang kapatid sa daan dahil uuwi ito ng 2:00 ng hapon. Ngunit mag-a-3:00 na ay wala pa rin ang kuya niya. May dumating na ibang lalaki pero sinabi ang masamang balita tungkol sa kapatid. At nang puntahan ni Kakeru at Sakigake si Matakara ay wala ito at sinabi ng kapitbahay ang masamang balita. Samantalang nagagalit naman si Arajin dahil hindi dumating si Matakara. Sa school ay pinilit dinala ni Kakeru at Sakigake si Arajin. At sa labas ay sinabi ang nangyari na nasaksak daw ang kapatid ni Matakara kaya hindi nakabalik sa party. At nagtanong sila kung saan ang hiding spot ni Matakara na alam ni Arajin. Pero sinabi ni Arajin na hindi niya alam at hindi sila magkaibigan ni Matakara. Kaya nainis ang dalawa na umalis.
Sa kalsada ay malungkot pa rin si Matakara na hindi makapaniwala sa masamang balita tungkol sa kuya. Pero nang makita niya ang gumalaw na anino ay agad siyang tumakbo. Ngunit kahit saan siya magpunta ay sinusundan siya nito maging sa kalsada. Kaya nagpunta siya kina Arajin at kinausap ang ina ng bida na nakiramdam sa kanya. Pinapasok naman siya ng babae sa kwarto ni Arajin. At habang pinagmamasdan ni Matakara ang natutulog na Arajin ay nakita nito ang na-stuck na bala sa ulo ng bakla. Hinawakan niya ito at nagulat nang biglang lumabas si Senya. Kaya muling napatakbo si Matakara palabas. At saka siya sinalubong ni Akutaro na sinabing ang nakita niya ang tunay na pinagkukunan ni Arajin ng lakas nito at hindi ang sarili. Samantala ay sinabihan ni Senya si Arajin na hanapin si Matakara lalo na at masama ang nangyari sa kapatid. Naalala ni Arajin ang taguan nilang dalawa noon na templo. Kaya mabilis lang niyang nahanap ang malungkot na Matakara. Doon ay inamin ni Matakara na nakita ang halimaw na kasama ni Arajin. Saka muling napunta ang usapan nila sa tunay na lakas ni Arajin. Sinabi ni Matakara ang nangyari noong bata sila na nabugbog siya dahil mahina at iyon ang alam niyang dahilan kaya hindi na siya kinakausap ng kaibigan mula noon. At sinabing magpapalakas siya para matanggap ni Arajin. Pero nag-breakdown ang bida na inaming tumakbo siya ng araw na bugbugin si Matakara. Inamin na bakla talaga siya at mahina. Ginagamit ang lakas ng iba para makalaban. Ipinaliwanag din ng bida na hindi na siya interesado na maging isang hunky people. At iniwan ng heartbroken na Matakara. Sinamantala ni Akutaro ang pagkakataon at nilapitan ng hindi makapag-isip na Matakara. Pinahawak nito ang musket na naroon at binaril ang pader at tumalbog ang bala pabalik sa dibdib niya. Nagreklamo si Akutaro dahil inisahan daw siya ni Ichiya na lumipat kay Matakara. Dahil ayaw na daw ng parasite ang mahinang host na gaya ni Akutaro. At mas malalim daw ang kasamaan sa puso ni Matakara. Binalak pang barilin ni Akutaro ang sarili pero wala na itong bala at walang nagawa ang bakla. Paggising ni Matakara ay nakita ang bala sa dibdib na hinaplos. At lumabas ang multo na si Ichiya. Sa paaralan ay narinig ni Arajin ang usapan ng mga kaklase na 3 araw na nilang hindi nakita si Matakara. Samantalang nakita ni Akutaro ang mga kagrupo na ginawang chicks ang mga babae niya dati. At sinabi ng mga ito na bubugbugin siya kapag bumalik, kaya siya tumakbo. Nakita naman ni Kakeru at Sakigake si Matakara sa bahay nito. Pero hindi siya nagsasalita na kinuha ang ipon at agad na iniwan ang dalawa. Sa daan ay nakasalubong niya si Arajin. Sinubukan ng bida na kausapin ito pero agad na umalis si Matakara. Bumalik naman si Akutaro at nagkalkal sa templo at nakita ang libro ng mga honky people. Nagpunta ng bathhouse si Arajin. At pagligo ay nakita niya sina Sakigake at Kakeru na naroon din. At nalaman nilang pareho silang hindi kinausap ni Matakara. Habang nag-iisa ay hinawakan ni Matakara ang bala sa dibdib, kaya lumabas ang BI na Ichiya. At sinabing hayaan lang siya ni Matakara na kontrolin siya para makalaya sa nararamdamang paghihirap. Sinabi pa ni Ichiya na ang mga mahihina lang ang nangangailangan ng mga kaibigan. Tinawag ni Maoro si Arajin sa rooftop. At sinabi nitong nag-aalala siya para kay Matakara dahil sa pagkamatay ng kapatid nito. At alam niya ang pakiramdam. Pero makasarili si Arajin na sinabing hindi nila ito problema. Ngunit nainis si Maoro na sinabing hanggat hindi ito maintindihan ni Arajin ay huwag na siyang kausapin pa. Sa pag-uwi ay nagrereklamo ang walang silbing bida. Tapos nagpakita ulit si Akutaro na mukhang naging pulubi. Kaya napatanong si Arajin kung anong kailangan nito. Lumapit si Akutaro na may lihim na pinabulsa saka din nagpaalam na umalis. Sa templo ay patuloy ang pangbabad influence ni Ichiya kay Matakara na labanan niya si Arajin. Sa daan naman ay nagkwento si Senya na noong tao pa siya ay may kaibigan din siya. At pareho silang nais maging honky people. Ito si Ichiya na isang sipa lang sa malaking tao ay bagsak agad. Kaya naging idol ito ni Senya na sinundan hanggang maging katulad niya ang layunin nito. Pero dumating ang araw na naging madilim si Ichiya. At sinabi ni Senya na nagustuhan daw nito si Arajin dahil malakas ang fighting spirit nito. Biglang lumabas si Matakara na sinabing nais talunin si Arajin para maging hunky people. Saka umatake agad na sumipa-sipa kaya napa-atres si Arajin. Nagsanib sila ni Senya at ginamit ang lakas para makalaban. Ngunit sinipa sila ni Matakara at naalala ni Senya ang galaw ni Ichiya. Lumapit si Matakara dahil inutusan ni Ichiya. Ngunit hindi na ituloy ni Matakara ang pagsipa sa ulo ni Arajin. Na LBM ulit si Arajin kaya tumakbo at natigil ang laban nila. Sa kwarto ay sinabi ni Senya na iniimpluwensyahan ni Ichiya si Matakara. At magtatanong pa sana ng marami si Arajin pero nagtago na si Senya.
Nakita ni Arajin ang sulat ni Akutaro sa bulsa. Kaya pinuntahan niya ito sa tagpuan sa sulat. Ayaw pa ring lumabas ni Senya. Saka sinabi ng napatawang Akutaro na nais lang kunin ni Senya ang katawan ng bida. Sa kabilang banda ay pinapagalit naman ni Ichiya si Matakara. Sinabi nitong mahina ang kuya ni Matakara at walang silbi. Kaya nagwala si Matakara na nakaramdam ng galit. At nagawa ni Ichiya na mapasok ang katawan niya nang hindi niya alam. Kalaunan ay masaya si Kakeru at Sakigake na nakita si Matakara. Tinawag sila ng lalaki na magpunta ng arcade station. Naglaro sila ng may insert coins. At nang isang siga doon ang mabangga ni Matakara, ay hindi umaangal ang mga ito na aalis na sana. Pero hinila bigla ni Matakara at sinuntok. Kaya nagalit ang iba pa na pinalibutan siya. Ngunit lahat ng mga ito ay bagbog nang puntahan siya ni Kakeru at Sakigake. Kaya nagtaka ang dalawa dahil dati ay umiiwas siya sa gulo. Sa daan ay nakasalubong niya ang grupo ni Marito. At dahil kasama niya si Ichiya na sinabing mahina ang kinalaban niya, ay agad siyang tumakbo para atakehin si Marito. Nag-flying kick siya na sinangga ni Marito. Kaya masaya naman si Marito na umiiwas-iwas sa mga sipa ni Matakara. Ito ang bumawi ng sipa na sinangga rin ni Matakara. Kaya napawaw si Marito. Sumipa-sipa pa si Matakara na iniwasan ulit at pinatungan pa ni Marito para tumalon at gumanti. Naitapon si Matakara na sinabihan ni Ichiya na hindi pa niya kaya si Marito. Kaya tumakbo muna si Matakara. Hahabulin sana ito ni Nagare pero sinabi ni Marito na siya lang ang lalaban sa kanya. Samantala ay ayaw pa rin kausapin ni Senya si Arajin, kahit sinabi ng bida na nakausap na niya si Akutaro at na lamang nais ng multo na kunin ang katawan niya. Marami pang binugbog na ibang tao si Matakara. Kaya nag-alala si Kakeru na sinumbong ito kay Kenichiro. At nagutos ang malaking tao na dalhin si Matakara. Nakita ni Matakara si Tatsuo na agad tumayo nang makita siya. Ayaw sana itong saktan ni Matakara pero sinabi ng bad influence na bugbugin niya. Kaya nagpasuntok siya sa mukha na hindi nasaktan. Saka sinipa si Tatsuo. Bumibili ng ice cream si Nagare nang marinig ang usapan na nabugbog si Tatsuo. Kaya agad niyang pinuntahan si Matakara na kakaabuso lang sa mahinang Tatsuo. Galit niyang inatake si Matakara at na-headbutt sa ulo. At napa-atras ng kaunti si Matakara na sinabihan ni Ichiya na kung magpapatalo ay hindi aalis ang anino na sinusundan siya. Kaya sinipa niya si Nagare na naitapon. Tumayo pa si Nagare pero muli niyang pinagsisipa. Hamarang si Tatsuo pero maging ito ay nasaktan. At narinig ni Arajin ang usap-usapan patungkol sa pangbubuli na ginawa ni Matakara. Samantala ay binisita ni Marito sina Nagare at Tatsuo. Nagsumbong si Tatsuo na kahit knockdown na sila ay hindi tinigilan ni Matakara. Binigyan ni Marito ng pagkain ang dalawa at sinabing magpahinga. Sa labas ay sinabi ni Aota na huwag niyang labanan si Matakara. Pero feeling daw ni Marito na mas na-excite siya. Patuloy ang pangbubugbog na ginawa ni Matakara. At kasama sa binugbog niya yung kalbo na hindi nag-like sa kanya. Dumating si Kakeru at Sakigake na nakita ang nangyari. Sinabi ni Kakeru na hindi ganon si Matakara. Kaya napasabi si Matakara na hindi siya kilala nito. At nagpapalakas lang siya. At gagawin niyang panghuli si Kenichiro na nagpapatawag sa kanya. Biglang nag-announce si Marito gamit ang speaker ng school na magkita sila sa ground. Kaya narinig itong lahat ng mga estudyanteng siga at iniwan ang kani-kanilang klase para manood ng laban. Si Arajin lang ang naiwan sa klase na kinasaya ng guro. Sinabi ng guro na may kaunting sandali na lang at matatapos din ang pag-aaral nila. Kaya naalala ni Arajin ang sabi ni Akutaro na maging si Matakara ay may kaunting oras lang bago kontrolin ng multo nito. Kaya agad din siyang lumabas para kausapin si Matakara. Sa field ay nagkaharap sina Marito at Matakara. Pagdating ni Arajin ay naglalaban na ang dalawa. Masayang sumipa si Marito na sinangga ni Matakara. Sumipa din si Matakara na sinangga at inilag-ilagan ni Marito. Umilag si Marito na nag-counter kick at natamba si Matakara. Umatake pa si Matakara ngunit napatamaan na siya ni Marito. Natamba si Matakara na pumulot ng buhangin at sinabuyan si Marito. At mag-a-axe kick sana si Matakara. Pero si Marito ang sumipa sa mukha niya. Nanghina na si Matakara na sinabi ni Ichiya na hindi na niya magagamit. Saka pinagpatuloy pang bugbugin ni Marito si Matakara kahit natalo na ito. Sinipa niya ulit ang tiyan ni Matakara na napanganga. Paalis na si Ichiya. Pero napatigil ng maramdaman ang galit kay Matakara at pagiging sawa sa pagkatakot. Kaya maluwang ang ngiti niya na nagtanong kung anong gusto ni Matakara. Saktong umaatake ng flying kick si Marito ay nag-wish si Matakara ng kapangyarihan.
Kaya pinasok siya ni Ichiya na sinangga ang sipa ni Marito. Saka sinipa ito ng malakas kaya naitapon. Sinubukan pa nitong tumayo para lumaban, ngunit bumagsak na ito. Saka pinagbubugbog ni Matakara. Talunan na bumagsak sa lupa si Marito pero nakangiti pa rin dahil sa unang pagkakataon ay natalo. Saka inapakan pa siya ni Matakara. Dahil dito ay agad na pinalabas ni Arajin si Senya at nagtanong kung anong nangyari kay Matakara. Kaya nagkwento si Senya na noong panahon nila noong natatapos na ang gyera, ay nag-utos ang gobyerno na patayin lahat ng mga Honki people. Pero ng panahon na iyon ay feeling ni Ichiya na binabastos siya ni Senya dahil hindi lumalaban ng husto kapag training nila. Kaya pinilit niya si Senya na maglaban sila ng tunay. Ayaw sana ng napapatanong na Senya. Pero sinipa siya ng matalim na paa ni Ichiya at nazugat sa dibdib. Kaya sinuntok din niya ito. Naglaban pa sila ng matagal at nasipa ang mukha ni Senya na natamba. Nagtatanong si Ichiya kung bakit siya binabastos ni Senya. Pero bigla itong bumulagta dahil tinamaan ng bala ng musket mula sa tao ng Emperor. Tumayo si Senya para lapitan ng kaibigan. Pero maging siya ay binaril ng killer. Kahit na kwento ni Senya ang nakalipas ay inisip pa rin ni Arajin na trick lang ito ni Senya para ibigay ni Arajin ang katawan sa kanya. Pero nais lang daw kausapin ni Senya si Ichiya at ibabalik din ang katawan niya. Subalit inutusan na ni Arajin na iwan na siya ng multo. Kaya sinabi nitong nag-enjoy kasama si Arajin saka umalis. Nakasalubong ni Arajin si Matakara at sinabi ang mangyayari sa kanya kapag na-take over ni Ichiya ang katawan niya. Pero ayos lang daw sa kanya basta matalo niya si Arajin. Saka iniwan ang bida dahil may isa pa daw siyang gagawin. Nagpunta siya sa kinaroroonan ni Kenichiro at sinuntok ang mga kasama. At hindi rin nagpaawat kina Kakeru at Sakigake. Saka magalang na sinabi sa lumabas na Kenichiro na maglaban sila bukas. Narinig ito ni Arajin habang nagsuserve ng pagkain ng mga siga na customer na maingay. Saka dumating si Kenichiro para kausapin ang bida. Samantala sa ospital ay malungkot na umiiyak si Maoro dahil sa pagkatalo ni Marito. Nag-aalala sina Kakeru at Sakigake dahil malapit na ang laban ni Matakara at Kenichiro. Naalala nila ang nakaraan noong una nilang makita si Matakara na hinamon si Kenichiro. Naglaban sila at maraming sipa ni Matakara pero hindi nasaktan si Kenichiro. Saka sinampal lang ng malaking tao ang tiyan ni Matakara na napa-atres. Inutusan ni Kakeru si Sakigake na hanapin si Arajin dahil ito ang kaibigan ni Matakara. Ngunit pag-alis ni Sakigake ay pinuntahan pala ni Kakeru si Matakara para kalabanin. Umatake ito ng mga suntok at nagtanong kung bakit nagiba si Matakara. Pero tinuhad lang siya ni Matakara. Saka patuloy na binugbog kahit na wala ng laban si Kakeru. At ginamitan pa nito ng axe kick si Kakeru. Humawak pa rin si Kakeru sa pantalon niya na sinabing kaibigan pa rin siya. Ngunit patuloy lang siyang pinagsisipa ni Matakara hanggang tuluyang mawalan ng malay. Tinawag ni Sakigake si Arajin sa bahay nila at nagpunta sila ng tabing dagat. Doon ay naabutan nila ang paglalaban ni Matakara at Kenichiro. Noong iniwan ng tatay nila ang magkapatid ay ang kuya ni Matakara ang nagbantay sa kanya. Ngunit dahil napasubo siya sa drug addict na kasama ay nakulong ito at nawalan ng gabay si Matakara na naging siga. Mabilis na umatake si Matakara kay Kenichiro na umiilag-ilag lang at sumasangga, gamit ang malalaking muscles nito. Nataman siya ng atake ni Matakara sa panga. Pero nagawa siyang maitapon ni Kenichiro pa-atres. Umatake si Kenichiro ng malakas nitong pagsampal at binalaan si Matakara. Ngunit hiniling ulit ni Matakara na mas lumakas pa. Kaya muli siyang na-take over ni Ichiya na lumakas at sinipa ang braso ni Kenichiro. Dahil nasaktan ang kanang kamay ay nagawang masipa-sipa ng maraming beses ni Matakara ang napapa-atres na Kenichiro. Hindi na lumaban si Kenichiro na tinanggap ang lahat ng pag-atake ni Matakara. Sa final kick ni Matakara ay naisip ni Kenichiro ang pangako sa kuya ni Matakara na puprotektahan si Matakara. Natama ng malakas na sipa ang ulo ni Kenichiro. At nakatayo pa rin itong nawalan ng malay. Nakita ito ni Matakara na ibinalik ang jacket. Seryosong naglakad si Arajin paalis habang inaalala ang sinabi ni Kenichiro sa kanya. Na kapag natalo siya sa laban ay si Arajin na ang bahala kay Matakara dahil nakita nito ang kayang gawin ng kamao ng bida. Mabilis na nagpunta ng templo si Arajin at kinuha ang musket at pinaputok. Sa kapaglabas ni Senya ay sinabi ng bida na oras na para mag-merge sila. Binalaan siya ni Senya na pwede siyang mamatay. Pero sumagot si Arajin na kailangan niyang gisingin si Matakara. Sa isang madilim na kalsada ay natakot ang dalawang lalaki nang makita ang kakaibang kalangitan. Saka nakita pa nila si Matakara na nag-ilaw ang katawan dahil na-take over na siya ng tuluyan ni Ichiya.
Samantala sa ospital ay dinala din nila si Kenichiro. At sa tabi pa ni Marito inilagay. Nang marinig ni Marito ang pangalan ng gorilla ay nagising ito at lumingon. Kaya masaya si Maoro dahil gising na ang kapatid. Nahanap ni Senya at Arajin si Matakara na kontrol na ni Ichiya. Kaya sinabi ni Arajin na mag-merge na sila ni Senya. Kaya nagtanong si Senya ng wish ng bida. At sumigaw naman si Arajin na wish nitong magising si Matakara. Kaya nag-merge nga sila at na-take over ni Senya ang katawan ni Arajin. Nagtanong si Senya kung bakit galit si Ichiya sa kanya. Pero sasagutin lang daw siya kapag labanan siya. Naglaban nga sila at sumipa-sipa si Ichiya na sinangga ni Senya. Pero nataman siya sa mukha. Sumuntok naman si Senya pero nasaktan ang tiyan at muling pinagsisipa ni Ichiya ang ulo niya ng maraming beses. Habang nabubugbog ay naisip ni Senya na inspired siya sa lakas ni Ichiya. Kaya ninais niyang maging Honki Warrior. At alam niyang hindi niya ito matatalo. Sinabi ni Ichiya na nais niyang labanan siya ni Senya dahil may sakit pala itong TB. At mas gusto niyang mamatay sa kamay ni Senya. Nawala ng malay si Senya at napunta sa kinaroroonan ni Arajin. At na-headbutt siya ng bida at sinampal. Kaso ay nagalit ito na muling na-take over ang katawan. At muli silang naglaban ni Ichiya. Samantala ay nakita sila ni Kakeru at Sakigake na naglalaban na may pailaw-ilaw pa. Nagpatuloy pa sa paglaban sina Ichiya at Senya. Sa isip ni Ichiya ay nais nitong mas maging malakas si Senya kaysa kanya para maging tunay na Honki people. Saka nagtatabla sila ng laban. At nagsorry naman si Senya dahil after centuries nitong napaghihintay si Ichiya para lang maglaban sila ng tunay. Saka sila nagkasuntukan at sipaan habang nagtatawanan. At sa huli ay natalo si Ichiya na inaabot ni Senya ang kamay. Masaya daw si Ichiya dahil nanalo si Senya. Ngunit biglang binalot ng kadiliman si Ichiya. At biglang lumabas si Matakara na wala sa sarili. Nalaman ni Senya na inabsorb ni Matakara ng tuluyan si Ichiya. Sinipa ni Matakara ang inakala nitong si Arajin. At naramdaman ni Senya ang lakas niya. Nahuhulog sa walang hanggan si Arajin na feeling mamamatay na. Pero nang maalala nito ang wish na gustong ma-unvirgin ay bigla siyang lumakas. At nakabalik kasama ni Senya at sinangga ang sipa ni Matakara. Sinipa sila ni Matakara na sinangga nila sa Kanapa Atres. Pero pinagsisipa pa sila ni Matakara mula sa ere. Nakailag pa si Arajin ngunit naziko siya at nasuntok pa na naitapon. Tumayo pa si Arajin ngunit sinipa sa tiyan kaya napaluhod. Sinabi ni Matakara na mas malakas siya kaysa sa iba. At sinipa ulit ang ulo ng bida na naitapon. Sinabi ni Senya na huwag nang tumayo ang bida. Pero nagtanong si Arajin na anong gagawin ni Matakara kung lumakas. Kaya sabay atake ng suntok at sipa ni Matakara na kapag malakas siya ay hindi mananalo yung kinatatakutan niyang monster. Tinamba siya ni Arajin at sinabing ang halimaw ay si Matakara. At nagtanong ang bida kung kanino natatakot si Matakara. Kaya nagalit si Matakara na umatake at sinabing hindi niya kailangan ang mga kaibigan. Dahil dito ay napagtanto na ngayon lang nagising na Arajin na ang kinatatakot ni Matakara ay mawalan ng kaibigan. Kaya nagpatama si Arajin sa ulo. Ngunit muling tumayo at gamit ang fighting spirit ng isang tunay na Honki people, ay sinuntok nito ang napa-atres na Matakara. Saka hinila ang nagmumukmak nitong kaluluwa mula sa dilim. At dahil dito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog na ala nuclear na naramdaman ng mga nanonood sa gilid. Nakita ni Senya ang nagawa ni Arajin at sinabing tunay nga itong Honki person at naisa ng labanan. Ngunit ayaw daw ng bida. Kaya nagpalam na si Senya na biglang nawala. Nagising din si Matakara na sinabihan ng bida na hindi nag-iisa. Saka kinuha ang kamay ng kaibigan at tinataka ng marka bilang best friend. Nawala si Senya sa buhay ni Arajin. At nang may pumalo sa likod niya ay inakala niyang si Senya. Ngunit sina Sakigake at Kakeru lang pala. Nagpunta siya ng tabing dagat at galit na sinigawan si Senya na umalis nang walang paalam. Pumulot siya ng bakal at galit na itinapon. Pero bigla itong bumalik at natama ng ulo niya. Saka muling nagpakita ang loko na Senya. At natapos ang series.